Hello, good morning. Kain po tayo. Kain tayo ng kasaba. Well, alam nyo ba, ang kasaba, ang tawag namin dito sa Isabela ay kamoting kahoy. Pero ang Tagalog term talaga ng kasaba is balinghoy. O di ba, kayo mga taga Isabela, no? Baka first time nilang marinig to. Well, nung bata kasi kami dito, mostly Ilocano speaker. Nakagisnan naming tawagin ang kasaba na kamoteng kahoy. Kasi of course meron yung kamote na yung sweet potato. Tama ba, sweet potato? Yung kamote, yung violet. Okay? So yun ang tawag namin doon, kamoteng lanot. Ewan kung bakit. Tama ba ako? Kamoteng lanot. Tapos ito, kasaba. Ang tawag dito, kamoteng kahoy. Pero ang totoong Tagalog pala nito ay balinghoy at maraming hindi nakakaalam niyan dito sa Isabela. Well, speaking of kamoteng kahoy, bukod sa masarap, alam niyo bang maniwala kahit hindi, delikado po siya. Pwede po tayong mamatay, kainin ito. Pwede po tayong malason. Sa paanong paraan? Well, ang balat po ng kasaba o balinghoy ay meron pong cyanide. Yes po. So kapag hindi po tama ang pagkaluto, halimbawa po may naiwan pong balat, take note po ha, ulitin ko, kapag may naiwan pong balat, kahit konti lang, at ito'y naisama sa pagluto, okay, yung cyanide po ay mahahalo mismo dun sa laman. Okay? Nangyari po 2005, kung hindi ko nagkakamali, na may mga estudyanteng nalason sa pagkain ng cassava cake. Okay? So, ayon sa pag-imbestiga, hindi maayos yung pagkakaluto ng balinghoy nung alay nagbebenta. Okay? So, natapusan nila na nasa balat pala yung cyanide. At hindi lang yun, dapat hindi siya covered all the time. So, kailangan wag takpan yung kaldero para sumama sa steam. Usually naman, yung steam niya nawawala. Yung cyanide nawawala kasama ng steam. So, ingat pa tayo. Pero ngayon kakain tayo ng balinghoy na lalagyan natin ng gatas. Okay? Para ipakita kung safe kumain ng balinghoy. Masarap po yan ngayong may bagyo. Ingat po tayo. Imas.